Vice President Sara Duterte nag-react na sa ginawang investigasyon daw ni PBBM dyan sa flood control project. Galit-galitan pa si Junior. Seryoso kaya siya dun? Lights, camera, action! Susunod na baha, pag bumaha ulit, ay hindi na siya masisi na nasaan yung flood control project, nasaan yung pinagyayabang na flood control project nung nakaraang SONA kasi may ginawa na siya. Nagalit na siya. O ito, panoorin po natin si VP Sara Duterte tungkol po dyan sa galawan ngayon ni Junior. Ito yung video. 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Okay, we have your reaction po doon sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors on the flood control project. Sa tingin niyo, ma'am, mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors? Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Alam na ni VP Sara yung galawan nyo. Tama nga naman. Kasi tuwing baha na lang ay nasisisi po si Junior doon sa pinagyayabang niyang flood control project. Ngayon, sa tingin nyo, hahanapin pa rin kay Junior yan na nasaan na yung flood control project na pinagyabang mo nung SONA? Wala na kasi may ginawa na siya at galit-galitan pa, di ba? Tapos yun pala, grabe no, may mga ghost project pala lalo diyan sa Bulacan. Bilyon ang inanod na naman ay nasaan. At ang tanong dito, yung galit-galitan ng Pangulo, may managot ba? Kasi kung ikaw galit, dapat may managot na kaagad. Bilisan nyo ang investigasyon, dapat managot. Congressman man yan or kung sino man. Pero galit-galitan lang. Yun lang. Ano na? Iasa pa rin natin, syempre, kay Senador Marcoleta. Abangan natin yung mga susunod na investigasyon po dyan sa Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta kasi marami pang ipapatawag dyan. Malamang, dito sa ginawa ni Junior, ang sabi nila ang sabi ng mga nakapansin hugas kamay daw. Ano kaya sa tingin nyo? O ito, ang komento ng mga netizen. Ako, galing ni VP Sara, basang-basa na yung galawan nila. Ang sabi po dito ni Jose Handiman, ito napakahabang komento niya na malaman talaga. Ito, sabi ni Jose Handiman, tagal nang sinabi yan ni VP Sara, ayaw pa ninyong paniwalaan. Gusto pa ninyong bilyon-bilyon pamawala sa pondo ng bayan habang pinagloloko kayo ng mga nasa Congress about confidential funds ni VP Sara na ang tanging target na mawala sa politika si VP Sara dahil takot silang maupo ulit isang Duterte dahil wala naman kikitain ng mga kurap at magtatago na naman ang mga adik. May punto siya. Kasi pansinin nyo, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang ganitong issue. Pag may mga nabalitaan na mga magna, ay tanggal ka kaagad. May managot ka agad. Yung mga hindi nga nagbabayad ng tax ng mga malalaking kumpanya. Diba? Nasampulan ka agad. Ngayon, malamang hindi sila nakapurma sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Bumawi lang sila ngayon. Kaya itong mga nagtitinda ng pulburon o nalugi yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Yung mga gumagamit, ay nako, nalagang na-miss nila paano gumamit. Kaya bumabawi ang mga yan ngayon. Pwede naman natin sabihin na hindi magna ang ating Pangulo. Pero, paano naman yung nasa baba niya? Hindi niya kayang kontrolin? Ako'y nagtatanong lang O ayon dito kay Gilbert Madrigal, unti-unti nang lumilinaw ang nakawan sa termino ni BBM. Ang sabi nila, legacy daw yan ni BBM ngayon.
Tingnan nyo naman po yung napag-usapan. Puro budget na lang at bilyon-bilyon pa ha. Bilyon pa ang pinag-usapan dito. Ito ang nagiging issue ngayon sa panahon niya. Kung nasaan napunta, sino yung yung project na yan, sisi dito, napansin nyo ba? O sa mga loyalista, kasi loyalist daw sila, pero alam ko nahihirapan na sila. Nahihirapan ang ipagtanggol yung mga Marcos. Pansin nyo, sino yung mga naglalaglagan na ngayon? Magkakamag-anak. Sila din. O, Amy Marcos, kontra din kay Romualdez, pinsan nila. Si Toby Tiangco, o di ba? Kaya yung mga loyalist, alam ko, naiintindihan ko kayo. Nahihirapan na kayo kung kanino kayo kakampi. Kasi hindi naman pwedeng kay Romualdez kayo kakampi at kukontrahin nyo itong si Senator Amy Marcos, Marcos loyalist kayo. Paano kayo maging Marcos loyalist kung hindi nyo kakampihan si Amy Marcos? Talagang Marcos yan. Di ba? Hindi naman pwedeng kay Lisa Marcos, ay Araneta yun. O, di ba? Mas maganda, intindihin nyo na lang yung mga nangyari ngayon. Budget ang napag-usapan ngayon, maraming nawawala. Maraming inanod sa baha. O ayon kay Orly Marbella, then panay ang utang palaki ng palaki kada taon sa World Bank. Kasi kulang daw ang budget at ang output wala. Build na hinto, kurap na nagana. Sana all. Diba? Real talk po yan. Kaya naman, dapat lahat po tayo, Duterte supporters man o anti-Duterte man, magtulungan sa panahon ngayon na malaman at may managot dyan na magna, lalo na dyan sa flood control project. Yan na nga yung inimbestigahan ngayon. Balik na naman kayo dun sa BP Sara, confidential fund. Talagang kayo sa 125 million na. Binaliwala, mas malaki ba yung million sa billion? Baka hindi nyo na-gets kung saan yung malaki. Dapat mas tutukan yung malaki. Kasi po, yung budget na yan ay para sa proyekto. Yung kay BP Sara, confidential fund po iyon. Baka hindi nyo lang naintindihan kung para saan yung confidential fund. Baka naman pwede kayong sumilip sa COA kung ano yung record ng Office of the Vice President. Ini yung, eto na nga, nandito na tayo. Malapit na nating malaman kung sino yung totoong magna dahil sa ginawang investigasyon ni Senator Marcoleta. Balik na naman kayo doon sa impeachment. Naku po, nagpahalata lang kayo. Takot kayo sa mga Duterte. Para sa 2028 yan. Oo. Imbis na makipagtulungan para sa bayan, para managot yung totoong magnanakaw dyan sa investigasyon ngayon, nililihis nyo ang issue. Talaga naman. Kaya yung mga 1530 vloggers dyan, napapansin natin, talagang nililihis nila. Ayaw nila magkomento tungkol dito sa flood control project. Bakit? Sino ba yung masisi dapat? Yung Pangulo. Kasi hindi niya kayang makontrol yung nasa baba niya. Palitan ang dapat palitan. Hindi yung kunwaring resignation, mag-resign kayo, sabay hindi naman tatanggapin yung resignation. Uwatamidong. Hindi ka lang,